Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Elena! Sigaw ni Eunice kay Elena nang mapadako sa kinaroroonan niya ang bola. Naglalaro sila ng tennis kasama ang dalawang babae nang isa daw doon ay ex-girlfriend daw ni Jackson na every week kung dumalaw sa mansyon. Hinamon sila ng mga ito na maglaro. May kanya-kanya silang kondisyon dahil sa Elena ay nanghamon din ng laban. Ang kondisyon nito na hindi napupunta ang mga ito sa mansyon kapag nanalo sila. Bilang respeto na lang daw sa kanya dahil fiancé siya ni Jackson. They were playing tennis outside the mansion. Pagkatapos nilang umalis sa pavilion, nakita kaagad nila ang dalawang babae na sina Debbie at Karina. Nagkasagutan pa nga sa Elena at Debbie at iyon na nga nauwi sa paglalaro ng tennis ang bangayan ng dalawa. Kaya pumayag na din siya. Magaling siya sa sports. Namimiss niya ang paglalaro ng tennis, basketball for girls, badminton, swimming at marami pang iba. Kaya mas lalong nahubog ang katawan niya dahil nai-exercise ang katawan niya. Hanggang sa naging apple of the eye na nga siya dahil sa pagsali niya sa mga palaro sa school. May pagkabuhis din naman kasi ang datingan niya kaya hindi siya sumasali sa mga dance competition dahil hindi siya marunong sumayaw. Pero kahit na ganoon hindi pa rin naiwasan ang malagkit na tinginan sa kanya ng mga kalalakihan. Mabuti na lang at makulimlim ang kalangitan kaya hindi gaanong nakakapaso sa balat. Hindi natamaan ni Elena ang bola. Bagkus natamaan ito sa bola sa braso nito. Aray! Bulalas naman ni Elena. Ayos ka lang ba? Sumigaw siya rito. I'm okay. I'm sorry. I'm really not good at this. Sigaw naman ito. Nginitian niya ito bilang assurance na okay lang sa kanya. Okay lang Elena, just tell me if you want to quit. Kaya ko naman maglaro mag-isa. Ngumiti naman ito. Kaya ko pa naman. Siya na ang pumulot sa bola. Lamang na ang kalaban nila ni Elena. 40-37 ang score nila. Sadyang matalino ang ex ni Jackson dahil marunong ito kung saan ito itutungo ang bola kapag ititira ito at naka-advantage ito dahil alam nitong hindi marunong si Elena sa paglalaro. Ano? Sabihin niyo lang kung ititigil na natin ang laro ha. Mayabang na sigaw ni Debbie, ang ex ni Jackson. We won't lose this game, okay? Balik naman na sigaw ni Elena. Napangiti siya dahil determinado din si Elena kahit na hindi ito marunong sa paglalaro. Medyo pawisan na din siya. Nakasuot siya ng white dress sportswear na may puting short sa loob, white rubber shoes. Nagpalit muna sila bago maglaro. Marami palang damit panlaro ang mansyon na para sa mga guest nila. Dumating si Jackson at may kasama ito. Umupo ang mga ito sa bench, may kalayuan sa kanila. Panunuorin ba sila nito kung paano maglaro? 4 ang nakita niyang kasama ni Jackson. Malamang iyon ang mga kaibigan nito. I think matatalo na namin kayo. Get lost. Kampanting sabi naman ni Karina. Ngumisi naman siya. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Sabi niya at muling pinalo ang bola. Hinapol ito ni Karina pero hindi nito nasalo iyon. This time, nagkapuntos ulit sila. Inikot-ikot ng isang kamay niya ang hawak na raketa. Cool! Manghang sabi naman ni Elena. Nginitian niya ito at muling tinutok ang mga mata niya sa kalaban. Si Debbie naman ang papalo sa bola. Paniguradong itatagilid na naman ito ang bola at mapupunta na naman kay Elena. Hindi nga siya nagkamali ng iniisip at mapupunta nga kay Elena. Naging alerto naman sa Elena at patakbong hinabol nito ang direksyon ng bola. Pero sa kasamaang palad, nabitin ang raketa sa pag-abot niyon. Elena, don't! Sigaw niya dahil alam niya na mapapasama lang ang katawan nito. Ah! Sigaw nito nang bumagsak ang katawan nito sa patag na Bermuda grass. Mabilis niya itong dinalihuan. Are you okay? Nag-aalala na tanong niya. Umupo siya. I think I can't play anymore. Ang sakit. Daing nito na halatang
Hindi nga maganda ang kondisyon ng katawan nito. It's okay, ako na lang ang magtatapos ng labang ito. Magpahinga ka na. Hindi na natapos pa ang sasabihin ni Eunice nang biglang lumitaw si Jackson sa kanyang likuran at nilapitan si Elena. Parang hangin na mabilis na dumaan sa kanyang harapan at nilagpasan siya. Are you alright? Tanong naman ni Jackson. Nahalata ang boses na nag-aalala ito. I'm okay. Malayo pa ito sa bituka ko. Natatawa na sabi naman ni Elena. Paano ka nakakatawa ng ganyan kung nasasaktan ka? Galit naman na sabi ni Jackson. Babe, mapilit kasi yung pinsan mo. Hindi naman pala marunong maglaro. Sabad naman ni Debbie. You shut up. Galit naman na bulyaw ni Jackson. Nakita niya ang galit sa mga mata nito na para bang papatay ito ng tao kapag may magbabalak na gawa ng masama sa Elena. Dahan-dahan itong binuhat sa Elena na para bang ingat na ingat itong masaktan. Marahan niyang tiningnan ang mga ito habang papalayo. Pero bakit parang hindi ako makahinga? Nakaupo si Jackson sa bench habang pinapanood si Eunice na naglalaro ng tennis. Hindi niya maalis ang tingin sa kanya. Inamin niya na nagalingan siya sa paglalaro nito. Nakaagaw ng atensyon nila ang tanawin. Tila magneto ang mga manunood sa performance ni Eunice. Maging ang mga kaibigan niya ay hindi maalis ang tingin sa babaeng yun. Mukhang sinasadya yata ng babae na magpa-impress talaga. Lamang na ng 4 na puntos sina Eunice at malapit nang matapos ang laban ng mga ito. Kahit pa na 2 ang kalaban nito, kaya pa rin itong patamaan ng bola pabalik sa kalaban nito. Matalas ang mga mata nito kung saan patungo ang bola. That girl is amazing, sabi naman ni Bruce na namamagneto na ang mga mata nito kay Eunice. Kadarating lang kasi ng mga kaibigan niya sa mansyon. Nasa golf area siya kanina at naglalaro malayo sa mansyon. At nang tumawag ang isa sa mga kaibigan niya na nandito ang mga ito, dali-dali siyang sumakay sa golf cart at pinuntahan ang mga ito. Nakarinig sila ng mga sigawan ng mga kababaihan dahil bago lang iyon sa kanya, kaya napunta sila sa tennis area. At nakita nga nilang nagsisimula na maglaro ang mga ito. She's cool. Ang galing niya. I want to be like her. Wika naman ni Elena. Tiningnan niya ito na halata ang pagkamangha sa mga mata nito. Napamura naman siya. Hindi pwedeng ikaw ang babaeng yun. Ang galing niya maglaro, no? Mas magaling pa yata siya kaysa sa atin. Sabi naman ni Paul. Maganda rin ang figure niya. Sabi naman ni Louie. Napatingin ng malapit si Jackson kay Louie. Iniisip na ligaw na dapat mayroong kawalan ng pakiramdam o ilang pribadong mali siya. Nako, may asawa na ang gagong to. Pero wala itong pakialam kung puruhin ang isang babae. Yes, and she's good looking too. Who's that girl? I'm gonna marry her right now. Sabi naman ng tarantadong si Jello. Nagtawanan ang ibang kaibigan niya pero hindi siya. Nag-igting ang panga niya sa sinabi nito. Hey guys, be insensitive naman, okay? Baka nakakalimutan yung fiancé yan ni Jackson. Sabi naman ni Elena. Nagkatinginan ang mga gago niyang kaibigan. Oh Jackson, I'm sorry for what I said. Biro lang yun. Hinging paumanhin naman ni Jello. Dude, bakit naman hindi mo sinabing malapit ka na palang ikasal? Congrats! Napakaswerte mo naman. Sabi ulit ni Louie at mukhang natauhan na din na huwag gawin ang ika-6 na utos. Hindi niya pinapansin ang papuri ng mga ito dahil nakatutok pa rin ang mga mata niya kay Eunice. Matalas talaga ang mga mata nito sa paghuli ng bola. Her performance were really quite impressive. Kailangan na niyang pigilan ang kahibangan ng mga kaibigan niya. Sininyasan niya ang mga tauhan nila sa mansyon na patigilan ang mga naglalaro. Jackson, anong ginagawa mo? Can't you see? Naglalaro pa sila. Huwag mo namang guluhin sila. Sabi naman ni Elena. At pilit siyang pinipigilan. Oo, alam ko at kailan ko silang pigilan. Kaagad naman na seryosong wika niya. Pero wala pang nananalo sa kanila. Katwira naman ni Elena. Hindi niya ito pinansin. Oh, you shouldn't do that. May pustahan kami. Huwag niyong guluhin. Muling parungit naman ni Elena. Kahit anong taya nila sa larong iyon ay wala siyang pakialam. Sa halip na makipagtalo ka sa akin, pumunta ka sa klinik at patingnan ang nangyari sa'yo. Minsan naiinis din siya sa kakulitan nito.
Ayos lang ako, okay? Pinigilan siya ng mga kaibigan niya. Hindi niya pinakinggan ang mga ito and no one dared to stop him. Ngumiti siya ng malapa dahil tapos na ang laro, or should I say, nasira niya ito. Natuwa siya na makitang disappointed ang hitsura ni Eunice. Humanda sa kanya ito. Sisiguraduhin niyang mapaparusahan niya ito dahil hindi ito nakinig sa kanya. Magsisisi ka sa huli, babae. Hey! What are you doing? Can't you see? Naglalaro pa kami. Sigaw naman ni Debbie sa mga personnel na lumapit sa kanila at kinuha ng mga ito ang raketa na hawak nila at bola. Pasensya na po ma'am pero napag-utusan lang po kami, sabi naman ng isang personnel. Dalawa kasi ang lumapit sa kanilang tauhan, isa sa kanya at isa naman kina Debbie at Karina. I think inutusan sila ng ex mo. Paano na yan? Let's call the game quits, sabi naman na Karina. Nakasimangot naman si Debbie. No, we both know na tayo ang mananalo. Nilapitan niya sina Karina at Debbie. Bagamat nasa gitna sila ng net, nakipagkamay siya sa mga ito. Nakita niya ang gulat sa mukha ng mga ito. Congrats! I hope this wouldn't be the last na makakalaro ko kayo, nakangiting sabi niya. What's that? Hindi ako tumatanggap ng pakikipagkamay lang. Alam mong kami ang mananalo. Lumamang ka lang ng 4 pero kaya pa naming higitan yon. Kung hindi lang lumapit ang mga puppet na yon. Mataray na sabi nito. Napakamot naman siya sa ulo. Yeah, I know na magaling ka. In fact, napabilib mo talaga ako sa estilo ng paglalaro mo. Hingal na sabi niya. Whatever, masungit na sabi nito. Eunice! Sigaw naman ni Elena sa kanya. I'm coming! Balik sigaw niya rito at nagpaalam na siya kina Karina at Debbie. Patakbo siyang lumapit sa kinaroroonan ni na Elena at Jackson. Jackson? As usual, nakasimangot na naman nang makita siya nito. Inaabot ni Elena sa kanya ang towel at tubig. Lumagok muna siya ng tubig at marahang pinunasan ang pawisan niyang mukha. Mabuti na lang at nakapusod ang mahaba niyang buhok. At hindi lang iyon, nilagyan niya ng panyo ang kanyang leeg para takpan ang ginawa ni Jackson sa leeg niya. Napahinto siya sa pag-inom ng lumapit sa kanya si Jackson at inakbayan siya nito. Hindi na siya nagulat dahil sa ginawa nito. Gusto kong ipakilala sa iyo ang aking nobya, Eunice, panimula naman ni Jackson. Sa kauna-unahang pagkakataon, binanggit din nito ang pangalan niya pero alam niyang dahil kailangan lang. Masarap pala pakinggan ang pagkakasabi nito sa pangalan niya, lalong-lalo na sa unang beses na pagtawag nito sa kanya. Sweetheart, they are my friend. Louis the married one. Bruce and Paul were engaged. Sabi ni Jackson na habang tinuturo nito isa-isa ang mga kaibigan nito. At ako si Jello ang single sa kanilang lahat. Salungat naman ni Jello na ikinasimangot naman ni Jackson. Kailangan pa talaga na ipamukha nito sa kanya. Ang iba niyang kaibigan ay kasal at engaged na. Hello, nice to meeting you all. Nakangiting sabi na lang niya. Magagandang lalaki din ang mga kaibigan ni Jackson. Ang galing mo maglaro, Eunice, at mas lalo ka pa palang maganda sa malapitan. Nakangiting sabi naman ni Jello at akmang makikipagkamay ito sa kanya nang harangan naman ito ni Jackson. Stay on your feet. Don't touch my bride. Mautoridad na sabi ni Jackson. Oh, I'm sorry. Hindi ko alam na ganyan ka na pala ka-possessive ngayon. Pero wala naman ako nakikitang singsing sa kanyang kamay. Natatawa na sabi naman ni Jello. Dahilan para tingnan ng ilan ang kamay niya. Napatingin sila sa daliri niya. Tama nga ang mga ito. Ano ang sasabihin niya? You want to see a proof na hindi lang basehan ang singsing sa akin talaga siya? Sabi naman ni Jackson kay Jello. Nagpanik siya nang maramdaman ang mga kamay ni Jackson sa kanyang leeg at tinanggal nito ang panyo at kusa na lang nitong itinapon iyon sa ibaba. Napasiksik tuloy siya sa katawan ng binata na lalong hinigpitan nito ang pagkakaakbay sa kanya. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga kaibigan nito. Sobrang kahihiyan ang nararamdaman niya sa ginawa ni Jackson. You unromantic jerk. You deserve an engagement ring. Hindi yang minamarkahan mo na lang. Galit naman na sabi ni Elena.
Lumayo siya ng kaunti sa katawan ni Jackson at tiningnan sa Elena. Tinanggal ko kasi kahapon at nakalimutan kong isuot. Palusot na lang niya. Hindi nagkomento si Jackson sa bagay na iyon. Jackson, naka-second base ka na kaagad. Narinig na kantsaw niya sa isa sa mga kaibigan ni Jackson. I'm just being territorial. Kung ano ang kay Jackson lang. Maotoridad na sabi ni Jackson. Natigil lang ang mga kantsawang iyon nang dumating ang isa sa mga personal na mansyon. Excuse me sir, pinapatawag po ng donya si Ma'am Eunice. Dumating na po kasi ang magsusukat ng wedding gown niya. Let's go Eunice, sasamahan na kita. Hindi na siya nakapagsalita pa dahil hinila na siya kaagad ni Elena. Nakahinga siya na maluwag dahil nakaalis siya sa mga bisig ni Jackson. Pagsapit ng hapon, nagtipon silang lahat sa isang talon. 5 minutong lakad ang layo mula sa mansyon. Namangha si Eunice sa kanyang nakita dahil napapaligiran ng tubig ang isang modern house na made of glass ang bawat dingding. Pura na lang ang beam nito ay sa second floor niyon ay gawa sa isang concrete. Tinawag ito ni Elena na waterfalls house dahil ang swimming pool ay man-made waterfall. Ito na sobrang nakakaayang tingnan. Mawiwili ang sinuman na gustong mag-relax. Napakalawak din ang ginawang swimming pool na para bang nasa isang sapa sila. Wow! Ang tagal ko nang pumunta dito sa mansyon pero hindi ko pa rin ito nakita. Humahangang sabi naman ni Debbie. Nang matapos silang magpasukat para sa gown niya na gagawin sa Amerika. Mula kaninang umaga at hapon kasama na nila sina Debbie at Karina. At ngayon gabi nga, napagdesisyon na nilang mag-night swimming naman sila. Let's go upstairs girls, magpapalit tayo. Sabi naman ni Elena. Hindi na siya tumutol dahil hinila na siya kaagad nito sa itaas. Sumunod naman ang dalawa. Nang marating nila ang itaas, namangha siya sa kanyang nakita. Lahat ng kagamitan ay purong gawa sa kahoy na nara. Maging sa mga sasala set at iba't ibang mga disenyong nakadisplay ay mga nililok. Napakalamig din ng simoy ng hangin na pumapasok sa loob habang idinuduyan nito ang mga kortina na nakasabit sa open glass window. Pwedeng gawing lover's place ang waterfalls house. Jackson is a true prince. Napakaswerte na magiging asawa niya. Makahulugang sabi naman ni Debbie. Sabay tingin sa kanya. Maswerte din naman si Jackson kay Eunice. Salungat naman ni Elena. Umikot ang mga mata ni Debbie sa sinabing iyon ni Elena. Tara na nga magpalit na tayo. Hinila na siya ni Elena papasok sa isang maliwang na kwarto. Kung ano ang ikinaganda sa labas, ganun din sa kwarto. 4 ang kwarto dito at itong kwartong ito ay para lang sa mga babae na gustong magpalit. Paliwanag naman ni Elena sa kanila habang kumukuha ito sa closet ng damit na pang swimming nila. Lumapit nga kayo dito at kayo na ang pipila sa gusto nyo. Mabuti nga baka pangit pang ibigay mo sa akin. Mataray naman na sabi ni Debbie at lumapit na siya sa closet. Sumunod naman sa kanila si Karina. Hindi niya alam kung paanong nauwi sa magandang samahan nilang 4 pagkatapos ng laro nila kaninang umaga, bagamat naiilang pa siya sa 2. Nakapili na ang 2 at sabay nang pumasok ang mga ito sa loob ng bathroom. Habang si Elena naman nakapili na din ito ng isang one-piece na bikini. Tinungo na din niya ang closet. Malamang may makikita siyang rash guard. Nanlaki ang mga mata niya na puro 1-piece at 2-piece bikini lang ang nandoon. Elena, wala na bang iba? Masyadong revealing ang mga to. Dismayadong sabi niya. Tumawa naman si Elena. I can't believe it. Kung sino pa yung taong halos may perpektong katawan, sila pa yung halos walang confidence na ipangalandakan yun. Sabi nito at ito na ang nagkusa na pumili ng kanya. Ibinigay nito ang isang pula na 1-piece halter swimsuit na i-expose nito ang likod niyon. I think this one will make you feel comfortable, sabi nito. Hindi na siya nakipagtalo pa dito. Okay na yan, salamat. Sabi niya at saktong lumabas naman ang 2 babae. Bumagay din ang suot ng mga ito. Wow! Nagmukha tuloy kayong Diyosa. Nakangising sabi naman ni Elena.
sabi naman ni Debbie. Mauna na kami sa baba, sabi naman ni Karina at umalis na ang mga ito. Tinungo na din niya ang banyo, habang si Elena naman sa loob ng kwarto na lang daw ito magpapalit. Na makapagbihis na siya, tiningnan niya ang kabuuan sa salamin. Parang may mali sa suot niya. Natatakpan naman ang cleavage niya at may padded naman ang suot niya, pero nai-expose naman ang bawat gilid ng dibdib niya. Hindi na kayang takpan ng suot niya at ang kanyang makinis na likuran. Kitang-kita na hanggang sa kanyang bewang. Kumatok naman si Elena. Let's go! Marahan siyang napabuntong hininga bago lumabas. Wala na siyang magagawa dahil naisuot na niya iyon. Tiyak na hindi siya papayagan ni Elena magpalit pa. Napanganga si Elena na makita siya. OMG! You're so sexy! Nakakaingit ka! Wika ni Elena na buong paghanga na nakatingin sa kanya. Elena, you're sexy too. Totoo yun. Bumagay din ang suot nitong one piece na kulay asul na may disenyo. I know, but compared to your body, I'm nothing. Para ka kasing Barbie, like a living doll. Natawa siya sa sinabi nito. Sira, hindi naman. Tara na sa baba. Alam kong maiinggit sa'yo si Debbie. Pahabol na sabi nito. Nang makababa sila, nakita nila ang dalawa na nasa minibar. Nagmimix ng wine. Hi girls! Natigil ang anumang mga ginagawa ng mga ito na magsalita si Elena. Pinasadahan siya ng tingin ni Debbie, mula ulo hanggang paa. Kasabay niyon ang pag-angat ng kilay nito. Ano sa tingin mo, Debbie? She's sexy, right? Sabi naman ni Elena. Tumawa naman si Karina sa sinabing iyon ni Elena. Silly. Sorry, but not sorry. Sa katawan lang ng lalaki ako humahanga. Mataray na sagot naman ni Debbie at muling ipinagpatuloy ang ginagawa nito. Kahit mataray magsalita ito, she knew the deep inside in her heart, Debbie is a nice woman. Itinatago lang nito iyon sa pamamagitan ng pagtataray nito. Mabuti patikman nyo na lang to, sabi naman ni Karina. Sabay abot nito sa kanila ng wine glass. Akmang aabutin na niya iyon nang pigilan naman siya ni Elena. Are you sure? You didn't put anything on that wine? Nakataas ang kilay na tanong ni Elena. Come on, brat. Kung ayaw mo, idi gumawa kayo ng sarili nyo. Sabad naman ni Debbie. Okay, maikling sagot naman ni Elena. Kinuha din nito ang wine at inabot sa kanya ang isa. Kukunin din naman pala, ang dami pang sinasabi. Bulong naman ni Karina. Of course, hindi naman siguro masamang magtanong, no? Sabi naman ni Elena. At iniinom din iyong alak. Maging siya ay tinungga na rin iyon. It's tasted good. May talent din pala naman kayo, sabi ulit ni Elena. Si Debbie ulit. Maya-maya masaya na sila nagkukwentuhan. Nakakagaanan na nilang apat ang mag-usap habang nasa swimming pool sila at nakalubog ang kalahating katawan nila sa mababaw na parte. Masarap sa katawan ang tubig para silang nasa jacuzzi dahil maligamgam ang tubig at tumuusok pa. That sounds really fun, sabi naman ni Debbie. Pagkatapos niyang magkwento sa mga ito sa masasayang araw niya noong nasa kolehiyo siya. Pero para sa akin, never pa akong nag-Valentine sa Valentine's Day. Wala pa akong pinadalhan ng bulaklak o chocolates, maliban sa mga magulang ko at sa mga kaibigan ko syempre. Wika ulit ni Debbie. Seriously? Hindi ka binigyan ni Jackson ng kahit flowers man lang? Hindi makapaniwala na tanong naman ni Elena. Tumawa naman si Debbie. Your cousin is not that romantic, you know. He's just bedded me. Sabi nito at makahulugang tiningnan siya. Hindi niya alam pero may parang kumudlit sa puso niya sa huling sinabi nitong iyon. Hey, stop! Nandito si Eunice, oh. Saway naman ni Elena. Ano ngayon ko malaman niya? I was even surprised na engaged na pala ang gago. Tahimik lang siyang nakikinig. Kung alam lang nito ang totoong dahilan ng pagpapakasal nila ni Jackson. But don't worry, Eunice. Iyong-iyo na siya. Ang totoo, pinagsawaan ko na din naman siya. Salamat nilang sa pagpulot mo ng sinuka ko. Muntik na niyang nailabas ang iniinom niya sa sinabi nito. Nagkatingin na silang apat kasabay niyon ay ang malakas nilang halakak. Ang yabang mo, no? Sabi naman ni Elena. Pero seryoso,
Ano ba talaga ang nagustuhan sa'yo ni Jackson? Was it because nakita na niya ang hinaharap na ikaw na talaga ang the one? Or hindi kaya naman nakita lang niya ang malaki mong hinaharap? Seryosong tanong naman ni Debbie. Sabay tingin sa kanyang dibdib. Debbie, sabad naman ulit ni Elena. Alam mo kanina ka pa ha? Sabad ka ng sabad. Why don't you just zip your mouth and let her explain? Sabi naman ni Debbie. Sabay tingin sa kanya at tinanguan siya na nagsasabing magsalita siya. Tsaka muling tumunga ito ng wine. Dumako ang mga mata niya kay Karina na abala sa pagkuha ng selfie sa cellphone nito. Mahal namin ang isa't isa. Salungat ka agad niya baka mauwi pa sa pagtatalo ang bangayan ni na Elena at Debbie. You see? Mahal nila ang isa't isa. Kaya tigilan mo na ang pagtatanong ng mga kalokohan. Sabi naman ni Elena. I don't believe that crap. Bata pa si Jackson. He is just 28. Baka pagsawaan ka lang niya and then he will just divorce you after he get what he wants from you. Unless kung virgin ka pa. Sure naman ako dyan na maghahabol siya sa'yo. Sabi ni Debbie. At tiningnan nito ang leeg niya na ikinailang niya. May point naman kasi si Debbie sa sinabi nito. Ang pinakaayaw niya ay ang magsinungaling. And I think isinuko mo na din naman ang watawat mo. Look at those marks on your neck. Iiling-iling na sabi ni Debbie. Kinagat niya ang ibabang labi niya. I'm still a virgin.